Paano gumawa ng sariling pakain sa ating mga alagang hayop gamit ang mga sangkap na makikita sa ating paligid? Ayan. Dahil nga napapanahon na naman na talagang ang hindi natin mapigilan yung pagtaas ng pagkain sa ating mga alagang hayop, lalo na itong mga patabaing baboy, kung ano man yung alaga natin. Gumagawa tayo ng paraan para mapa-lower yung feed cost natin. So ito yung magandang paraan para kung anong available na pakain sa atin, na pwede nating ipapakain sa ating mga alagang baboy. Ayan. Para makabawas tayo sa gasto sa pakain. O kaya yung mga sarili nating pamamaraan na pwedeng, halimbawa sa sariling bakuran, yung sariling source natin na hindi na kailangan na laging bili ng bili. Yes, Kasi yun nga iniiwasan natin mapagastos ng marami. Yes. Ayan. Una dyan, pwede na tayo magpakain ng, yung mga sinasabi natin mga kamoting kahoy, mga tricantera, ayan. Mga kangkong, madre de agua, yan yung mga pwede nating pakain. Meron din dyan ipil-ipil. Naku, napakarami din yan. Yes, oo, pwede natin ipakain yan. And then, ayan, gabing San Fernando. Ito mga root crops. Oo, mga root crops. Siyempre, meron din gabi na taro. Oo, yan yung malalaki. O yung malalaking dahon. Ayan, yan nga. Nabanggit kanina tong kamoting kahoy. Oo, at or isama na natin yung dahon. Siyempre, hindi pa huhuli yung sweet potato natin, kamoting baging. Ayan, kapag marami, pwede yan. Azola, yan po. Isa din yan sa pwede nating ipakain. Tsaka bilis magparami ng azola. Yes, oo. At iyan na hindi alam na pwede nating ipakain yung mga golden kuhol na naninira sa ating palay, pwede nating ipakain yan. Oo, at saka kung maraming niyog sa inyo, yung kapag ka nagagata kayo, yung sapal ng niyog, pwede niyo pong gamitin yan. At syempre, parang masarap nito, no? Darak. Oo. Ang sarap tignan. Oo. At yung mga natitira pong gulay sa palengke, imbis na itapon nyo, ay pwede nyo pong ipakain yung mayan. Yan. At saka iyan, yung 1:5, pwede nating pakain yan. Ayan. Yung sinasabi ng iba, paano ba ipakain tong mga to, yung mga nandun sa paligid natin, lalo na yung kamoting kahoy. Mas maganda po yan na ating ilalaga muna. Kasi yung iba, ginagayat lang na malilit and then ipapakain na. Mas masustansya po o makukuha yung sustansya ng ating mga alaga hayop kung ito ay ating ilalaga. Kumbaga, pakuluan. At wag nyo pong ilalagay, isama yung puti. Kasi yung iba sinasama pwede naman isama yung iba. Ang gagawin po natin, iluto nyo ng walang takip. Para kasi may mga substance po yan na para ma-evaporate para hindi makain ng ating mga alagang hayop. Ayan. Tsaka yung mga ritasong gulay, pwede nyo pong haluan din yan ng mga kaning baboy. Kapag ka meron kayo, imbis na itapon nyo po yung mga leftovers sa kitchen nyo, ay pilian nyo po na mga pwede pang ipakain dun sa ating mga alagang baboy. At tsaka mas maganda nga po yan, ihalo nyo yung mga tira-tirang gulay, lagain nyo po bago nyo ipakain dun sa inyong mga alagang baboy. At tsaka, speaking of itong mga nabanggit natin mga pananim, hindi naman ibig sabihin na, halimbawa, ito may tanim ako na madre de agua, puro madre de agua na lang. Siyempre, pwede nyo i-combine yung bawat isa na kung ano yung available. Yung iba nga ginagawa, nagmi-mix ng may azola, tapos merong, yung ibang nagpapakain din ng sahan ng saging. Yes, Yun, so minimix nila yan. O kaya yung iba, nagsasama pa rin ng commercial feeds, pero at least minimal na lang yung nagko-consume nilang commercial feeds. So, ihahalo nila yung mga available na pananim doon sa kanilang mixture. Ayan. At saka yung mga gabi, yung mga yung ating ibibigay na pakain, mas maganda po na sasamahan natin ng NBM plus yung ating atobi. Para mas ma-utilize. Kumbaga, yung syempre, yung iba lalo na yung sapal ng nyog. Yan po ay pagpiniga, mas maganda po piga. Yung pinagpigaan ng nyog, dahil kung hindi nyo din, pwede naman isama kaso mas mataas yung fat content Yes, So, kailangan samahan pa rin natin ng
ng mga ibang ingredients katulad ng mga dahon. And then para mabalanse at ma-utilize, sasamahan natin ng Atubay and NBN. Yun nga yun nga sapal. Actually may client tayo na gumagawa ng sarili niya talagang formulation kasama yung sapal ng niyog. Before niya isama, binibilad niya muna sa araw. Dinadry niya talaga as in dry para hindi kaagad masira yung feeds na ginagawa niya. Yan yung pala. And then doon sa mga feeds na sasama pa, wag nyo munang isasama yung mga matataas yung moisture sa feeds para ma-store natin ng matagal. Kung baga, sakalang natin isama, sakalang po natin ipapakain. Ayun. Para hindi masayang at hindi, kumbaga, hindi siya ma-spoiled o yun. Mag-amag o mapanis. Ayan. At wag natin kalimutan yung kohol. Maganda pong source ng protina yan. Pwede nyo ibigay ng hilaw o pwede mas maganda ilaga nyo, lalo na kung hindi natin alam kung saan natin nakuha yung kohol. So, pero dapat tanggalin ang shell. Yes, oo. Tsaka doon sa, hindi lang nakasama doon sa pinakita natin kanina, pwede rin magpakain ng kakawate? Yes, pwede. So, minimal lang ibibigay mo dyan kasi pag napasobra ka, pwedeng magtae ang ating mga alaga. Kasi herbal yan kung tutuusin. Dahil yan ay doon sa nagtatae, pwede nating ibigay yan. Pero konti lang, saka yung ipil-ipil, pwede po yan sa mga fattening. Huwag nyo lang po ibibigay doon sa mga inahin dahil may mga mimosine substance na pwedeng abort yun nga sa ating mga inahin pag lalo na kung ito ay buntis. Ayan. Mga alaga. Syempre mas makakatipid pa tayo diyan kapag yung maya na ating mga nakuha is ihalo natin dun sa ating 1:5. Yes, oo, tama-tama yun. Nabanggit mo na yan dahil nga kaya nga po aming dinevelop ng Team Atubay yan para mas makamenos po tayo sa gastos lalo na doon sa pagpapakain natin sa mga alagang baboy. So, yan po yung nabanggit natin ng mga available na ingredients natin. Pwede po natin isama yan sa 1:5 natin. Yung darak, kung may available pa kayong mais at sasamahan nyo pa ng mga kamoting kahoy na nilaga at yung mga iba-ibang gulay, pwede po nating isama at para mabalanse nga, may sasamahan pa rin natin yan ng NBM plus yung Atubay at yung tubig. Ay nako, napaka maganda pong menos. Mabanggit ko lang kasi nga kahapon yung ating isang kausap dito sa Kalamba na medyo nagamit na siya ng 1:5. Syempre nagkaroon siya ng problema. Bumalik siya ulit. So actually nga dineliver natin kahapon. Ang laking menos talaga dahil doon sa kanya mga inahin. Actually sa inahin niya lang nilalagay napakalaking menos, kumbaga halos kalahati ng feeds na ginagamit niya na presyo, yun yung kanya natitipid. At saka maganda yung pangangatawan ng mga inahin. And then, tinanong niya nga kung pwede sa mga fattening niya kasi nga meron din siyang parating na mga biek na mga buntis na. And then, meron pa rin siya mga available na pa-out na ba ng mga fattening. Tinatanong niya kung pwedeng samahan ng 1:5. Opo, pwede po natin yan ipakain. Then, syempre, doon sa habang nag-iintay tayo ng mga buyers, so yung ilang araw o ilang linggo na pag-iintay natin, mas makakatipid pa rin. Ayun, talagang pinatunayan niya na ang laki ng tipid kaya bumalik siya ulit. So, sana tuloy-tuloy pa rin gawa ng medyo nagkaroon ng problema sa kanyang farm. Ayun. So, ma-share lang po namin na hindi lang talaga doon sa commercial feeds combination, pwede pa yung i-combine doon sa mga available na nakikita nyo sa screen, pwede po natin ilagay yan sa 1:5. Magiging topic para ma-mention ulit po sa inyo na pwede pa tayo, may paraan pa rin para magkaroon tayo ng magandang kita at mapababa pa natin yung presyo ng ating mga pakain. Katulad po ng aming nababanggit ngayon. At saka yun nga kapag mga ganyan yung mga pinapakain natin, syempre hindi naman natin naaasahan na biglang lalaki yung ating mga alaga, di ba? Kasi yan lang yung mapakain. So yan po, medyo matagal naman po yung pag-aalaga.
pero makaka-menos ka pa rin. At the same time, alam mo kasi yung proseso ng pag-aalaga mo, kaya hindi ka mag-worry na, ay, baka meron tong inject, or ano kaya nilagay ito, ano kaya to, may sakit kaya to, tas binenta. Kumbaga, So, nasa natural na pag-aalaga. Oo, so yun doon, mararamdaman mo na safe yung ibebenta mo, kung sakaling ibebenta mo, yung concern mo sa mga tao, at the same time, yung ipapakain mo doon sa family mo. At saka advantage din naman, kahit na sabihin mo matagal kang makaka-harvest, dahil nga syempre, all natural yung pagpapakain mo. Pero, ang advantage nito, kapag yung na-produce mo na or nakatay mo na, yung karne niya, masiksik na. Yes, oo. At saka iba ang lasa. Iba pa rin yung lasa na on-grow mo dahil nagpapakain ka ng mga gulay-gulay at syempre nilagyan mo pa rin ng technology plus yung NBM, iba yung lasa. At talagang kahit i-freezer mo ng matagal, yung pa rin yung quality. Yung freshness ng karne. Saka hindi nag-iiba yung lasa dahil ating na-try na po yan. Napatunayan natin na nag-aalaga tayo. Ilang buwan na rin yun nasa freezer. Pero yung quality ng meat at yung lasa, andun pa rin. Pagtsatsagaan lang talaga natin, kahit sabihin mo na ang trabaho na ako kasi magtsatsak pa ako, mag-aalaga pa ako. Unlike yung sa bibili ka na lang. Kaya lang, kailangan nga natin makatipid. So talagang mag-e-exert tayo ng effort kung gusto talaga natin makasave, lalo sa panahon ngayon. Pero titingnan natin na may mga advantage pa rin kahit nasabihin mong matrabaho dahil paghahandaan natin yung pagbibigay ng mga dahon-dahon na yan or yung mga root crops. Pero eventually, yung aanihin natin na tayo rin naman yung kakain. At syempre, yung mga ibebenta natin na para din sa benefit ng mga customers natin, masisiguro natin yung safety at yung pagiging healthy ng ating mga kababayan. Lalo na ngayon, sobrang taas ng may mga sakit, di ba? Halos iba-iba na nga sakit yung lumalabas ngayon. Syempre dahil sa mga pagkain na kinakain natin. Isa naman talaga yung pagkakasakit ng tao is ating kinakain. Yes. So, dapat maging concern tayo sa ating sarili, maging sa mga tao na papakainin po natin. Yes. At saka isa pa rin natin promote dito, kaya ito yung nagiging discussion natin. Wag na silang tumigil sa pag-aalaga dahil may mga paraan pa at itong ating gagawin sa patuloy na pag-aalaga ng mga alagang baboy, pinopromote din pa rin natin yung on produce or bilhin pa rin natin yung produce ng ating sariling atin. Yung kumbaga Pinoy, gawang Pinoy, produktong Pinoy, tangkiliki ng kapwa Pinoy. Kumbaga, pag lahat po tayo nag-aalaga, syempre, mapopromote din natin yung, or magkakaroon din ng ng ikot ang economy, di ba? Oo. So, marami din pa rin tayong nagiging concern dito. Hindi lang talaga mapa-lower yung feed cost natin. Maraming mga factors pa rin na encouragement itong aming binibigay po sa inyo na information. Yes. Tsaka hindi rin nalilimitahan doon sa mga nabanggit natin. May mga iba pang pwedeng ipakain din. Yung Yes, iba nagpapakain, yun, may mga alagang native, may water lily. Pwede rin yan. Pwede rin yan, oo. At saka yung mulberry, pwede pa rin natin ipakain yan sa ating mga alagang baboy. Yung syempre, pipiliin nyo lang doon sa mulberry na leaves, yung talbos, yung malambot na part ng dahon na pwede natin pakain. Ayun. At syempre yung mga hindi lang nalilimit sa gulay, pwede rin yung mga prutas, yung mga kahit yung mga pinagbalatan, may iba pwedeng ipakain. Yes, pwede. Pwede imbis na hindi natin makain at itatapon lang. Pwede nyo pong ibigay dun sa mga alagang baboy nyo at nakaka-improve pa ng meat, quality ng meat. Ayan. At sana po mabigyan namin kayo ng konting info o suggestion o yung mga eye-opener po natin. Para at least hindi puro tayo mawalan ng pag-asa sa ating pag-aalaga ng baboy. Ayan. So marami po, tumingin lang tayo sa ating mga paligid at magkaroon tayo ng diskarte sa pagbibigay ng pakain sa ating mga alagang baboy. At yung may mga existing na inaalagaan na gumagawa din ng mga sarili nilang alternative na pakain sa mga alagang baboy nila or sa iba pang alagang hayop, i-share nyo naman po sa amin para din doon sa mga baguhan para magkaroon din sila ng idea, baka meron din kayong mga sariling sistema, kung ano ba yung mga mixture na ginagawa ninyo. Na i-upload po dyan. Salamat po ulit sa lahat ng nanood sa atin ngayon dito sa UAP. So, magkita-kita po ulit tayo sa susunod na Sabado.
And always remember, Team Atovi will continue to educate, share, and inspire others.